Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Ginising na nga din po ako ni Mama kaninang umaga nung nakapagpainit na nga po siya ng tubig na pampaligo ko. Pero bago nga po ako maligo ay susuklayan ko nga po muna itong buhok ko. Ganito nga po kasi lagi yung ginagawa ko. Sabi po kasi ni Mama, pagkagising sa umaga ay dapat suklayan po muna yung buhok para po gumanda. Kaya lagi ko na nga din pong ginagawa. Habang nagsusuklay nga po ako ay nagluluto na rin po pala si Mama ng ulam namin na longganisa. Nako, at amoy longganisa nga po yung loob ng bahay namin kaninang umaga. Pero alam nyo po ba na hindi nga po ako masyadong mahilig sa ganitong longganisa? Hanggang isa nga lang po na longganisa yung nakakain ko dito kapag ganito nga po. Pagkatapos nga po namin kumain ni Kuya ay sumunod na nga din pong kumain sila Mama at Papa. Sumabay na nga po si Mama kay Papa dahil nagugutom na nga din daw po siya. Ayan nga at nagbibihis na nga din po ako ng uniform ko. Monday nga po ngayong araw kaya full uniform nga po yung isusuot ko. Kada Monday ko nga lang po ito sinusuot. Pero pagdating naman po ng Martes hanggang Huwebes, ay white t-shirt at jogging pants nga lang po yung sinusuot ko. At pagdating naman po ng Friday ay yung decolor na nga po. Nako mga kalobs, at nakalimutan ko pa nga pong pinunasan ito pong black shoes ko. Nako, at nasabihan pa nga po ako ni Mama. Ang haba nga daw po nang walang pasok, bakit kaninang umaga ko nga lang daw po ito ginawa? Sabi ko nga po kay Mama ay nawala po kasi sa isip ko. Gusto po kasi ni Mama at Papa, linggo pa nga lang po ng gabi ay malinis na nga po itong mga sapatos namin. Pero minsan nga po talaga ay nakakalimutan nga po namin ni Kuya. Pagkabihis ko nga po mga kalobs ay kumukuha na nga din po ako ng baon ko dito po sa lagayan. Puro barya na nga lang po yung naiwan dito po sa lagayan namin. At pinalagay ko na nga lang po kay Papa sa bulsa ng bag ko. Yung wallet ko po kasi ay hindi ko pa nga po nalalabhan, madumi po kasi yun Pagkatapos ay nagpaalam na nga din po ako sa kanila Mama at Papa. Pinuntahan ko na nga din po yung pinsan ko para po makapasok na rin po kami dahil isasabay ko nga po kasi siya. Medyo nagmamadali na nga din po ako kaninang umaga mga kalobs. Maglilinis pa nga po kasi ako ng area ko Lalo na ay may flag ceremony nga po kami ngayong araw. Medyo naiiwan ko pa nga po itong pinsan ko sa kakamadali ko Pag uwi ko nga po kaninang tanghali ay naghanda na nga din po si Mama ng pangtanghalian namin. Pinainit nga lang po ni Mama yung natirang ulam nga po namin kagabi na adobo. Tapos binigyan nga po kami ni Nanang ng isang order ng gulay. At meron pa nga din pong natirang longganisa sa almusal namin kaninang umaga. Pero eto nga pong adobo yung inulam ko. Masarap nga po kasi itong pagkaluto ni Mama sa adobo Lalo na at meron pa nga pong mga patatas na natira. Mabuti na nga lang at meron pa nga pong natirang ulam na ganito. Paborito ko rin po kasi itong adobo Apa-adobong manok man o adobong baboy. Lalo na nga po kung may mga sahog na patatas. Gusto ko nga din po yung adobong sitaw at adobong kangkong. Basta mga adobo mga kalobs. Tiyak mapaparami nga po ako ng makakain. At eto na naman po mga kalobs, papasok na naman po kami. Yung pinsan ko na nga po yung sumundo sa akin sa bahay. Habang naglalakad nga po kami ay sinasabihan nga po ako ni Mama na wag nga daw po kung masyadong nagmamadali sa paglalakad. Dahil kawawa naman daw po itong pinsan ko sa paghahabol sa akin. Nakita po kasi ni Mama kaninang umaga kung paano nga daw po ako maglakad kasama ng pinsan ko. Naawa nga daw po si Mama dahil talagang tumatakbo na nga daw po siya. Kaya umopo na nga lang po ako kay Mama. Saktong pagkatawid nga po sa amin ni Mama ay papasok na rin po pala itong mga kaklase ko. At least may kasabayan na nga din po kaming maglakad. I-flex ko nga din po itong sinigang namin na ulam nung last week pa po.
Nakita ko po kasi ito sa gallery ni Mama at hindi niya pa nga po nabubura. Ako at pagkanood ko nga po ay parang natatakam nga po ulit ako sa sinigang. Kaya sabi ko nga po kay Mama ay ganito nga po ulit yung lutuin niya ngayong gabi. Kaya lang sabi ni Mama ay yung isda naman daw po ngayon yung uulamin namin. Kapag po kasi magluluto siya ng sinigang ngayon ay wala pa naman po siyang nabiling mga gulay. Ayaw pa man din na daw pong lumabas ni Mama para daw po bumili. Kaya sa susunod na nga lang daw po. Kaya ayan, pagkaluto nga po ni Mama ay tumikim na nga din po ako. Tamang-tama nga lang po yung lasa niya mga kalabs at sobrang nakakatakam nga habang pinapanood ko ito. Sumunod na nga din pong tumikim si Papa. Sabi niya nga po masarap daw po. Kaya ayan, pagkaluto nga po ni Mama ay naghanda na nga din po kami para po makakain na. Nako mga kalabs, natatakam po talaga ako habang pinapanood ito. Mga ngasim-ngasim nga po ako. Masarap nga po kasi itong sinigang ni Mama dahil po may gabi. Malapot-lapot pa nga po yung sabaw nito. Napapadami nga po ako ng lagay ng sabaw sa plato ko kapag ganito yung ulam namin. At syempre, sabay higop na nga din po. Eto nga pong si Kuya ay masama nga po yung pakiramdam niya sa mga araw na yan. Kaya tama nga lang po itong maasim na sinigang para sa kanya. Nirequest niya nga din po itong sinigang na lutuin ni Mama. At parang dito nga daw po sa sinigang gumaling si Kuya. Kaso nga lang sumunod naman ay nagkasipon po siya. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.